Hi, so today we're going to review the Daydream Tarot deck. Okay, so meron din akong stocks nito sa Shopee ko. Nag-stock din ako ng mga 3 nito. Guys, kaya ko siya i-review, ipakikita sa inyo. Hindi siya ganun ka-popular, pero ang ganda niya. Alright, i-check natin. Ito yung gilid ng card. Ito yung back. Another side. Front. Pinili ko to sa US. So, let's see. Wala siyang guidebook, but it's okay. If you're already a tarot reader, you don't need a guidebook naman eh. Honestly, we're not using the guidebook, so that's fine for me. Standard tarot deck. Compare natin. Yeah. Standard tarot deck siya. So, yung kanyang size is standard. Hindi siya malaki, hindi siya rin maliit. Tama lang. Makikita nyo sa kamay ko na makapal siya. No? Kasi ang ganda ng quality ng card. Makapal siya. Hindi siya yung basta-basta magbe-bend. Ayan. Not too matte, not too glossy. Magandang klaseng type of card. Ang gumawa ba nito? Let's see. Ang creator nito. Hindi siya nakalagay. Ano? It's so weird. Walang nakalagay kung si author, ganyan. Pero, yeah, walang nakalagay kung sino author. Basta Daydream Tarot deck siya. Ayan siya. Guys, ang cute nito. Kasi nabuksan ko na to. And maraming makaka-resonate nito. Siguro underrated, pero this is very affordable. Hindi siya lalagpas ng 2,000 pesos. Very affordable to. So, pwede ba tayo magbasa ng reverse? Yes. Pwede po tayo magbasa ng reverse. Hindi siya halata kahit reverse. Ano ba ang itsura? Check. Alright. Mag-flip through na tayo. Ilalagay ko siya here. Maglalagay ako ng music sa background. So, if mabilis, you can pause it or stop. Alright.
Okay. So, nakita nyo, ang ganda ng images niya, no? Hindi ako mahilig sa mga cartoons. But this one, hindi ko alam. Talagang na-capture niya yung aking, ito pala yung sword. Two of swords pala. Ang ganda niya eh. Nagustuhan ko talaga to. So, this is my copy, no? Bali, sinama ko siya sa collection ko. Hindi siya ganun kamahal. Very affordable. But, the quality of card, sobra. Pag nahawakan niya siya, you'll say na worth it at underrated siya. Ayan. Pag shuffle mo siya, sabing-sabi din. Ano siya? Para sa akin yung quality ng card niya, lumalaban siya sa mga tigto 2,000 to 3,000 na tarot cards. Kapag pa ganyan. Hindi siya naiiwan. Madulas-dulas din siya. So, ang ganda ng quality ng card na to. Very simple lang yung likod niya. But the images, I really love it. Hindi siya scary eh. For me siguro yung iba kaya hindi nila to napapansin. For me, kasi baka yung gumawa ng tarot na to, ito kasi yung nilagay. So parang baka akala scary talaga yung images, pero it's not that scary. For me ayan. I love it. I love this card. Makapal. Para siyang light series sa kapal I think. Let's see. Check natin si light series. Light series kasi is recommended ko rin. Makapal din si light series pang matagalan talaga ng gamitan din si light series. Yeah. Even the quality, you see, hindi, medyo mas makapal pa si light series ng hindi, parang parehas sila. Yung quality ng card, even yung pagkapa mo, parang si light series siya. Ito, matagal na to sa akin. May divider pa. Itong light series, matagal na to sa akin, no? Pero, ang ganda ng quality. Ayun nga, iba na yung kulay niya. And this one, thumbs up for me. So, for me, this is 10 out of 10. So, let's say 9 na lang. Kasi wala siyang, guidebook. So, kung bago yung nagte-tarot reading, kung beginner, medyo gagamitin niya lang talaga yung intuition niya to read this tarot. But, 9 out of 10, kasi nga, yun, walang guidebook. Okay. Wala siyang guidebook. So, yun lang. I love this. Meron din ito sa Shopee ko, if interested kayo. MCTM Group of Companies. If you have any tarot in mind, just let me know. Baka available na siya. Tarot, oracles, or Lenormand, baka available na siya. Unahin natin i-review. If not, I'll try my best to find it for you. Alright? See you in my next video. Thank you. Bye!